Magandang gabi sa atin mga kabayan, lalong-lalo na dito sa Middle East. Magandang gabi sa inyong lahat. So ito, short vlog muna tayo. Yun na nga, this is an OFW edition vlog. So tungkol ko pag-uusapan natin sa mga OFW, mga kababayan natin na nandito nga sa Middle East. So mga kababayan, bad news na naman, sunod-sunod na bad news ang natatanggap natin. So recently nga lang is may namatay na kapwa natin OFW na nagtatrabaho nga sa bahay, isa na naman DH na ayun nga is namatay nga sa pagod at gutom. So si kabayan ay naasikaso ka na ng kanyang pamilya para may uwi nga sa Pinas. So pati na ang ahensya ng gobyerno ay tumutulong na. At eto na naman sa Kuwait is may bago na naman tayong natuklasan na bad news na yung natagpuang patay na naagnas na sa kanyang kwarto ay isa ring kabayan na kumpirma na isa itong Pinay. So, inaalam pa kung may foul play na nangyari. Kasi nakakapagtaka, di ba ka mga kabayan, na nakakapagtaka kasi alam ng amo niya na hindi siya pumasok. So, bakit noon pa lang nalaman kung kailan naagnas na? So, parang inaalam pa kung may foul play dahil nga nakakapagtaka na hindi ka man lang makikurious kung bakit ilang araw nang hindi pumapasok. Kahit one day nga lang hindi pumasok yung katulong, di ba? Yung amo mo para ng para ng timang. Lalo pa kaya kung ilang araw na. Natural, i-check niya yan doon sa kwarto niya kung anong ginagawa or baka tumakas na. So ayun, inaalam pa kasi nga itong mga kabayan natin na pumanaw nga naman, rest in peace sa kanya is naagnas na at nakumpirma nga ito ng iyang uwa na isa siyang Pinay. So parami na nga itong mga ganitong cases na naman dito sa Middle East. So may bulong-bulungan, hindi ko i-confirm at hindi ko rin kung totoo ba o hindi na baka mag-ban na naman ang Kuwait. At ang pwede lang pumasok ay ang mga babalik sa kanilang mga employer. Hindi na naman magpapadala na Pilipinas ng mga bagong katulong dahil nga sa katulad nito na mayroon na namang namatay na naagnas. Tapos sinabi pa na hindi agad napuntahan ng amo niya pero para daw may foul play kasi naagnas na si kabayan na natagpuan sa kanyang kwarto. So sunod-sunod ang nangyayari talaga yung kamalasan sa ating mga kapwa OFW, lalong-lalo na dito sa Middle East at sa mga nagtatrabaho nga sa bahay. So, and ito na naman, may bad news na naman, pero hindi siya namatay. Itong si kabayan ay nahulog sa hagdan. Dahil nga sa pagod at gutom daw, si kabayan na pa lang dito, 1 week pa lang sa kanyang amo ay nahulog daw sa second floor hanggang sa first floor. So, nagkaroon siya ng bukol dito. Makikita niyo sa picture dyan na nagkaroon nga siya ng mga bukol at sumasakit ang kanyang ulo. At nagrereklamo nga siya sa kanyang amo. Dito kasi sa Middle East, mga kabayan, to be honest, bihira lang yung amo na ipapagamot ka. Bihira lang yung amo na dadaling ka sa ospital. Hanggat pwede kang madala ng mga herbal gagawin nila. Hanggat kung masakit ang ulo mo, masakit ang katawan mo, alam mo kung anong ibibigay sa'yo, Panadol. Yun lang ang ibibigay sa'yo. Bihira lang ang amo ang may simpatya sa katulong na papa-ospital agad. So ito nga si kabayan ay nahulog nga sa hagdan. So sa pagod at gutom na naman na katulad ng nirereklamo ng ibang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay, ay ang nangyari ay gutom at pagod. So gutom at pagod niya, hindi na niya nakita ang mga baitang sa hagdan. So nahulog si kabayan doon. At mabuti na lang, sa awa ng Diyos, bukol lang ang inabot niya. Bukol lang. Hindi siya nahimatay o hindi siya pa man nangyari. Pero to be sure para kay kabayan is kung sakasakali man na makabalik siya sa agency or kung man may magandang mangyari sa kanya, is ipa-hospital niya o ipa-check up na yung mga bukol niya. Kasi we don't know, di ba? So, si kabayan ay okay siya. Ang problema lang is yun na nga, may bukol siya dito. At 1 week pa lang siya sa amo niya, ibinalik na siya sa agency daw. Ibinalik siya sa agency. Ang pangalan ni kabayan ay si Ronalisa Juanillo, taga Dumaguete City. So, bago pa lamang siya, ang kanyang agency ay Lempo Agency sa Pilipinas.
So, nasa ano siya, unay sa Saudi Arabia si kabayan. So, nahulog siya sa hagdan at 1 week lang sa amo niya. At ang cause nga kung bakit siya nahulog ay dahil sa pagod at gutom. Pare-pareho lang ang mga dahilan ng ating mga kababayan na problema sa kanilang amo. Yon ay ang gutom at pagod. At bakit hindi ito masolusyonan palagi-lagi? Paano ba naman? Hindi sa pag-aano kasi kapag nagrereklamo tayo sa agency, yan sasabihin lang ng agency sa atin ay hanggat hindi ka sinasaktan, hanggat sinasahuran ka, hanggat nakakakain ka na hindi nila alam kung nakakakain ka ba ng maayos, ay okay lang pagtiisan. Yun lang. Kaya kadalasan ng problema dito ay gutom at pagod. Kasi lahat naman tayo dumaan. Kahit ako dumaan doon. Nakala ko hindi ko matatapos ang 2 years. Buti na lang talaga is medyo natuto na rin akong dumiskarte. Natuto na akong mandikwat ng kubos hanggang sa nagkaroon ako ng pera sa sahod ko at bumibili na ako ng mga basic needs. Lalong-lalo na yung pagkain. So, isipin din natin ang ating mga sarili. Hindi lang puro kailangan din natin gumastos. Kasi dito talaga sa Middle East, mostly talaga dito is mga madadamot. Lalong-lalo na sa pagkain. At mostly pala utos. Kahit wala kang gagawin, hanapan ka ng paraan. Kaya nga yung iba, pagod na nga, gutom na nga. Tapos hindi pa tayo nakakakain everyday ng rice. Once a week kung minamalas. Kung siniswerte, 3 times a week, 4 times a week. And dito rin, ang pinaka dito is yung puyat. Kasi uso-uso dito yung tinatawag nilang istiraha. Yung pupunta ka sa nanay, tapos pupunta ka sa isang event. Event kasi pagtatipon, tawag doon istiraha sa isang lugar. Then uuwi kayo ng madaling araw. So napupuyat ka na. Okay lang yung mga istiraha, nakakakain ka doon ng pakunti-kunti. Sakasakali man swerte, meron sila kumakain ng rice. Kaya lang, pag minamalas-malas, hindi ka papansinin ng amo mo, napuyat ka na nga, nagutom ka na nga, zombie ka na bukas kasi pagigisingin ka pa ng maaga. So katulad ng sinasabi ng karamihan, sabihin ko na naman, paswertehan talaga sa pag-abroad. Kung mahina ka at wala kang kung mahina ang loob mo at hindi ka marunong dumiskarte, wala. Mangyayari sa'yo, hindi ka magtatagumpay na maipanalo yung 2 taon. Mapapauwi ka, it's either or. Kasi hindi natin alam mo naghihintay na sa atin dito sa abroad. Swerte na lang tayo kung nakakatagpo tayo na medyo may kunting mabait na sinag ng kabaitan na amo. So sa mga kabayan natin nga na hindi sila nagtagumpay, yun na nga, yung iba nga is sumakabilang bahay. Sumakabilang buhay, sa hindi inaasang pagkakataon ay dito pa sila, sa kabilang buhay is nakakalungkot lang. Nakakalungkot isipin ng mga ganitong pangyayari sa mga kapwa nating OFW. Diba? Kung alam lang natin na ganitong mangyayari, hindi tayo mag-abroad. Diba? Yung karabihan sa ganun. Yung uuwi ka na, yung aalis ka ng buo, pag uwi mo nakakahon ka na. Yun ang pinakamasakit na bahagi bilang isang OFW na uuwi kang nakalagay sa kahon. So nakikiramay kami, nakikiramay ako sa lahat sa mga OFW nga, katulad ng sinabi ko na doon sa OFW yung pumanaw nga dahil nga sa pagod at gutom at doon sa OFW yung nakita na confirm na Pinay na naagnas na. So, yun pa at meron pang isa, meron din ka pa OFW na uuwi. Kasi nga daw sumasakit na yung tahin niya kasi isa siyang CS. So, nung nanganak siya isa siyang CS, bumuka daw yung opera niya. Ibig sabihin, hindi na siya pwede magtrabaho. Kasi nga, delikado na. Pag isang advice mga kababayan, kung operada ka, tapos yung opera mo is masyadong mabigat, huwag ka na mag-abroad. Kasi dito, pati matris mo, matataktak sa mga bibit-bitin mo. Kasi lahat all around ka, kulang na lang maging madam ka. Hindi ka pwede, hindi mo palitan pwede si madam. So kung may mga opera kayo, huwag na kayo mag-try mag-abroad. Kasi mahirap, lalo-lalo na yung mga CS, kasi magbubuhat ka ng mabigat. Pag minamalas ka sa amo, pagbubuhatin ka ng mabigat, lalo na yung isang karton ng tubig, mabigat yon. So, kung kayo, wag na. Advice ko sa inyo na may mga CS, kung magpa-abroad kayo, wag yung magtatrabaho sa bahay kasi napakabigat ang trabaho sa bahay. Dapat ihanda mo yung sarili mo dahil pag nagtatrabaho ka sa bahay, kargadora ka na nga, tagalinis ka pa, tagaluto ka pa, yaya ka pa, all around. Tapos ihanda mo na rin yung tiyan mo. Dahil dito, pagod, puyat, pati yung mata mo, ayun na, naipon mo na, puro eye bag.
So yun, para sa mga may mga opera, wag na kayo mag-abroad. So yun lang yung short vlog ko. Short vlog, inabot tayo ng 10 minutes. So thank you sa pakikinig. At nakikiramay ako sa mga kababayan natin na minalas at hindi nakauwi ng buo at buhay. Kung paano sila umalis ay hindi sila ganong nakabalik sa Pilipinas. So rest in peace po sa ating kabayan na pumanaw at sa mga dyan nagtitiis pa, laban lang. Kaya natin to. Sayonara!